Hello? Hello? Hello. Hello, Hel Papa Jack. Yan. Naka-loudspeaker po kayo, ma'am? Yes po. Yes po. How about now po? Ay, sosyal. How about now? Wala po, ma'am. Wag po kayong mag-loudspeaker. Wag din po kayong mag-headset, ha? Apo. Handheld lang po tayo. Sige po. Naririnig niyo po ako okay ngayon? Oo naman, nakikita ka nga namin eh. Hala. 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 Anong pangalan? Good morning po. Good morning. Star po. Ano na? Star na lang po. Star. Oo. Star. Ang apelyido mo ay Margarine. Ang corny, ang corny. Ang corny ng joke, Star. Star, ilan taong ka na, Star? 29 po, Papa Jack. 29. You're calling from what part of the world? Nasa Iloilo po ako ngayon. Iloilo. Tatay ko taga-Estancia. Hindi po talaga ako kasi taga Iloilo, Papa Jack, but I've been living here for siguro mag 9 years na din po. I can tell. Di ka nag-react sa akin eh. Kasi kung sinabi ko Estancia, magre-react ako kung taga dyan ka. Ba't ka napadpad dyan? Tinawag ka ng pag-ibig, no? Originally po, Papa, Jack, kasi bali yung sa work ko po, when our company, sorry Papa, Jack, kinakabahan ako. Kasi nag-open sila ng site dito sa Iloilo way back 2016. Tapos? So, isa ako sa employee na pinadala dito. Naganap sila ng magaling na maganda pa. Sino ang magaling tsaka maganda? Ay, si Star! Nandala ka doon. Opo. Ay, opo daw mga kaibigan. Nag-opo siya. Ay, sorry. Ayun. Mapad ako, napatawa mo ako. But thank you. So, yun po. Way back, I think that was March 2016. Pinadala po ako dito sa Iloilo ng company namin. And then I stayed here for 4 months at the time. And then doon ko din na-meet yung person na yun, 4 na buwan lang nakatagpo na kaagad. 4 months. So nung na-meet mo yung bagong tao na yan, kumbaga you had more reasons to stay there. Parang nangyari po, siyempre 4 months lang po talaga yung parang contract. So, bumalik din po ako ng Manila. Pero, our conversation parang nagtuloy-tuloy po. Okay. Okay. Tapos, yun po. Bali, ano po, babae po to, yung anak ko. So you're a member of LGBTQ? Yes po. Okay. Tapos, siguro after a month na magkausap kami, naging kami po. So, nag-LDR kami ng 9 months. Okay. Tapos binuntahan niya po ako sa Manila. So, tumira siya sa bahay namin for a year. Nag-live-in kayo? Alam na magulang mo Opo. yan na magjowa kayo? Opo, very legal po kami. Okay. Actually, una ko siyang naligal sa family ko. Though, yung... Hello? Sorry, Papa. Naiyak. Okay. Akala ko na nawawala ka. Tumitigil ka pala kasi umiiyak ka. So sorry. What, did something happen today? Ano po, 1 month na kami nag-break. Oh. And you're still in Iloilo? Yes po.
So she's the sole reason why you moved to Iloilo. Tama ba ako? Yes po. Okay. So nag-living kayo sa Maynila ng 1 year and then you moved back to, the two of you moved back to Iloilo. Kasi po yung boss ko at the time, kinausap niya ako if kasi need ulit ng help from Manila, ng support from Manila sa Iloilo at that time. So tinanong niya ako if gusto ko, and then kinausap ko siya at that time kung okay lang sa kanya kasi anyway dito naman yung family niya sa Iloilo. So parang na-happy siya doon kasi it's also her first time na maging malayo sa family niya. So yung offer sa akin ng boss ko at that time was just 6 months lang sana. And then after 6 months, inoferan ako nung manager ko dito sa Iloilo if gusto ko daw bang magpa-permanent na lang. Without hesitation at that time, umuo ako kasi nga I wanted to be with her. Kahit na against dun yung parents ko at that time, pumayag ako. Okay. Kasi, syempre, bunso po kasi ako, Papa Jack. So parang worried yung parents ko kasi malayo nga daw po ito. Pero, syempre, may tiwala naman po ako sa kanya na hindi niya ako pababayaan. Which hindi naman po talaga niya ako pinabayaan. Okay. Tapos yun po, since then, nandito ako. Umuwi lang po kami dun sa Manila kapag may occasion or there are times na once a year lang ako nakakabalik sa Manila. Kasi nandito na din po yung career ko. Kumbaga na-build ko yung career ko dito and then for almost 9 years. Kumbaga, andito na yung, parang dito na ako nagkaroon ng friends, ganyan. Parang I think pag bumalik ako sa Manila for good, hindi ko yun kaya kasi hindi din niya makukumit yung self na doon siya magtatrabaho for good kasi breadwinner po siya. So yun. Okay, but as we speak tonight, you've broken up a month ago, right? Yes, What Papa Jack. what happened? Sabi niya kasi, Papa Jack, to be honest, Papa Jack, medyo na bigla ako kasi hindi okay kami. Like, tired this breakup in the 10 years that we're together po. Pangatlong beses na to na nag-break kami. Yung unang beses po kasi, that was 2019. May third party po. Pero nung bumalik siya, tinanggap ko siya. Oh, so ulit. she cheated on you. Po, that time. And then, pinili niya yon, tama? Kasi the fact na bumalik, pinili niya yun, tama? Opo. How long was she away the first time? Mga lang po. Siguro kasi hindi po kami hindi ako, kumbaga magkasama pa rin kami sa bahay. Pero iniwan niya ako doon, huli siya sa bahay nila, sa family niya. Pero hindi kami talaga technically separate ng bahay. Okay, so there was just another woman involved, tama? Opo. How long? Kasi katrabaho niya yun, parang hindi naman parang kumbaga naglandian lang siguro, Papa Jack, I don't know. Siguro she was trying to pursue that person at that time, pero siguro na-realize niya na ako pa din. So, Gano'ng katagal yun? I wanna know. Gano'ng katagal yun? saglit lang yun, Papa Jack, pero mga 2 months siguro. 2 months. Pero Nagtalik daw sila? hindi ko alam. Hindi ko inalam, Papa Because Jack. it's going to hurt you, you know? Opo. And then, noong 2022 po, nangyari na naman po yan siya.
Kasi po, kumbaga sa office, by the way, same company kami ngayon. Um, ano siya, may newbie, ganyan. Siguro naging nakabanding, naging interesado siya, ganyan. Tapos nakipag, I mean, lagi kasi Papa Jack ako yung nag-i-initiate ng breakup because hindi niya kayang magaling sa kanya. Parang nagiging cold siya just to, Because there's another person involved, tama? mm Well, opo, you're just practically reacting. Tama bali? opo. Okay. Kasi nahirapan ako eh. I mean, kumbaga, dahil love ko siya, if may iba siyang pinupurso, okay lang sa akin. I mean, i-let go ko siya kahit na masakit sa akin. Okay. Kumbaga, yun yung parang pinaka act of love ko for her. Kaya Mhm. I don't want to, kumbaga ayaw ko siyang pigilan. Pero sobrang that time, kahit actually Papa Jack, naalala ko lang, that time, umuwi ako niya sa Manila. Pero she did not stop communicating with me. Mhm. Parang everyday, kahit na meron siyang pinuperson na ibang person. Maybe kasi sobrang comfortable siya sa No, no, akin. no, 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 no. Hindi dahil doon. You are trying to patronize your own stupidity. Hindi siya nawalan ng communication sa'yo kasi ginawa ka niyang backup plan. If that one will not work, nandiyan ka pa rin. Ito Actually, sabi yun mo. yung sabi ng actually yun yung sabi ng mga kaibigan ko at that time. Kaya nung iniyakan niya ako, Papa Jack, kasi binasted siya ng babae kasi daw may ako. Kasi alam sa office kung gaano na kami katagal, kilala ako ng mga tao, may position din po kasi ako. So, parang pinagsabihan siguro yung babae na wag dyan kasi may star. So, umiiyak siya sa akin. Binasted daw siya kasi may ako. Tapos umiiyak din ako kasi nasasaktan ako nung time na yun. Kasi parang nilet go nga kita, binitawan kita para sa kanya. Tapos parang nasasaktan ako para sa kanya. Parang Ay, ganun, Papa Jack. I nauumay mean, ako sa'yo. Oo. nakakainis. Mhm. Pero yun, yung reason kasi na nangyari yun, sabi niya kasi nasasakal daw siya sa akin. Silosa Okay. po kasi ako at aminado naman po ako doon na Mhm. kahit na halimbawa may alis siya, payagan ko man siya, parang maya't maya akong kumukontak sa kanya tapos nagtatanong kung ano siya uwi, parang ganun. Okay. And kaya nung nagkabalikan kami at that time, actually, wala nga akong time mag-move on nun kasi nga hindi naman natigil yung communication namin nun. Tapos, sabi ng mga kaibigan ko, ginagawa kanyang option, backup plan, kaya hindi kanya binibitawan. So, kung nag-success sila ng babae, asan ka? Parang ganun. Pero dahil mahal ko siya, tinanggap ko siya ulit. Tapos, nag-promise ako sa self ko na whatever yung reason niya, kaya nawalan siya ng yung parang kaya niya nagawa yun, binago ko yung Papa Dahil Jack. mahal mo siya o dahil tanga ka? Mahal ko talaga siya at saka tanga din ako, Papa Jack. Kahit na um, so, niloloko mo lang ako. Alam mo yung kantang yan? opo. Kahit na sinasaktan ako, naiyak ako, eto pa rin ako. Tapos yun, Papa Mm. Jack. Ang laki ng siguro ko doon sa self ko kasi ang laki ng pinagbago ko. What? Ang laki Magmula ng kudos mo sa sarili mo? kasi po nung nagkabalikan kami, Papa Jack, parang gusto ko kung alis siya, hindi ko na siya, gusto ko lang malaman ko asan siya, sino kasama niya, and then, yun na, hanggang sa What? umuwi siya, and then, parang naging baliktad yung situation namin. Yung parang ang ginawa ko, kung aalis siya, alis siya, hindi ko kailangan sumama. Kung alis ako, gusto ko, kumaga me time ko din yun. Parang since 2023
2023 na January, since nagkabalikan kami, ganyan yung naging setup namin and hindi na kami nagkaroon ng major arguments or whatnot. Okay talaga kami. Kaya Okay kayo nitong- kasi hindi mo na siya sinisita wala na ko. kaming... Kumbaga, you just Oo. practically accepted that she might be fooling around. You just don't care basta umuwi siya sa'yo. Tama? Yes, tama. Hindi naman kasi siya nung nagkabalikan kami, wala talaga. Parang, kasi previously, grabe ako kahit sa mga kaibigan ba, pinagsasalosan ko kahit wala naman. Or gusto Kahit ko naman lang sinong, kasi kasama kahit naman sinong maloko magiging nagger eh. I'm not saying it's right, I'm just saying it's a direct effect. sa bagay. Okay. Oo. Okay, sorry po. Pero nga, Okay. Yun po. Tapos nito, very okay kami. Sobrang okay kami. And then last December, umuwi kami ng Manila. Doon kami nag-celebrate ng New Year's. Dapat it's just for a week. Pero she initiated na mag-extend kami. So we stayed there for 15 days. Kasi love na love niya yung parents ko, yung family ko. Like, she's very comfortable sa family ko. Lalo na sa mama ko. And kita ko talaga yon yung respect. Kaya okay kami, Papa Jack. Tapos, noong January, nag-uusap lang kami. Sabi niya, dalas-dalasan daw namin yung uwi doon kasi nga si mama ko may, nagkakaroon na ng early signs of Alzheimer's. Mhm. So, ganun. Tapos, okay talaga kami, Papa Jack. As in, happy kami. Wala kaming away. And then February, we're happily planning of kung ano sa kami pupunta sa 10th year anniversary namin kasi mag-anniversary na kami ngayong sa next month. Pangilan nyo na? Pangilan nyo na? Pang 10th na po sana. 10th. Next month. Tagal na, no? Mm-mm. Tapos, there are times, feeling ko na sabi niya kasi nung nag-break kami na nung na-pressure daw siya kasi sa aming dalawa for almost 10 years, parang yung shift ko sa career, okay talaga. Mhm. And then, kahit naman nung naging kami, mas stable yung finance ko ba. Mhm. And breadwinner siya. Ako din naman sinusupport ko din yung parents ko. Hindi naman din kami mayaman. Maswerte lang siguro kasi maganda yung sahod ko ngayon na lang. So, sa trabaho, parang sobrang sinusupport ko siya. Sometimes, pinupush ko siya. Sabi ko kasi para ma-promote din siya ba? Kasi it's for her din and for her family ba? And then at the same time, kumbaga bonus na lang din yun na yung para sa amin. Kasi for the past 9 years or almost 10 years, parang most of yung gala namin, 80% ng gasto sa akin. Well, wala namang issue dun eh. I mean, that's completely fine. Kaya nga. I mean, if you wanna enjoy things, I don't count that as something na unfair kasi it should be equitable more than equal. Yun nga, Papa Jack. Okay. At saka partner kami. Sinusupport ko siya kapag halimbawa kailangan niya magbigay sa family niya. Ako na sumasagot ng allowance. Kasi partner kami. Wala naman yung issue. Whatever yung pera ko, pera niya. Kasi magkasama kami, live-in partner kami. That's totally fine with me. Sa relationship namin, although siya yung parang lalaki figure sa aming dalawa, ako yung more on giver ba?
Kasi nga, very genuine siya. Kung bigyan mo siya ng something, it's small thing, very genuine yung reaction niya. Mhm. Like, binibilang ko siya ng sapatos or pag may nakita kong maganda, siya agad yung naiisip ko. Pag nakita kong bagay sa kanya, bibilin ko, ganon. And syempre sa bahay namin, gusto ko komportable kami. So, yung mga bagay na gamit namin sa bahay, minsan hati kami sa pagbili and most of the time sa akin. Okay, sa Kasi point nga, na what you're saying me now that no longer is it's no longer making sense to me. Normal yan, yung mga yan. opo. Pero Why kasi, did you break up a month ago? yun, kaya ko siya kinikwento Papa Jack kasi nga, yung reason ng pag-break up is not making sense to me. Feeling ko mababaw. Kasi yung naging reason niya was na-pressure daw siya for 9 years or almost 10 years. Ako daw lahat Mhm. na parang na-pressure siya kasi she's trying her best sa trabaho. Pero hindi niya pa makuha yung promotion na gusto niya mangyari. So parang kaya niya siguro pinipilit yun kasi she wanted to give me At what anong I kinalaman ng deserve. relasyon nyo doon? Yun nga Papa Jack. Sabi niya parang anytime hindi niya mabibigay pa rin sa akin yung deserve Oh, ko. it's so baloney. Na sad ako nung yun yung naging rason niya sa akin kasi gusto ko No, that's naman, an hindi man ako, alibi. That's an alibi. mm, It's not that it's not making sense to you. It's just that you don't believe that it's the real reason. mm, Yun hindi yan. ko alam. Padya. Come on, matalino ka naman eh. It is not because Teka lang. Not because it's not making sense. It's just that you don't believe na yun yung reason niya. Oo, may side sa akin na ganun. Kasi parang ang sudden, hindi mo kami nag-away. Bakit biglang naging cold siya sa akin? Tapos kung di ako nag-initiate na mag-usap kami, hindi ko malalaman na may ganyan na pala siya. Na parang she's silently quitting na pala. Mm-mm. Parang, mm, parang sa akin, I have so much reasons to give up on her. Pero hindi ko ginawa yun. Mas marami akong rason para bitawan siya. Hindi ko yun ginawa. Tapos ngayon na yun yung rason niya sa akin, parang ang fair. Parang, hindi ba dapat parang hindi kasi ako pala sumbat na tao, pero parang hindi lahat ng ganitong relationship nagiging ganito ka-stable. Tapos, nag-wait lang naman ako na dadating din man yung time na she'll be able to achieve things that she wanted to for And her she wants family to and achieve also those sa things. That's no longer, and it shall no longer happen with you in her life. hmm. Yun. Yun. Pero, sabi, yung after na nag-break nun, hindi pa ako maalis sa bahay, sa apartment namin. Kasi wala pa akong courage to move out. So, yung trato niya sa akin is like the same pa din, which is mas masakit sa end ko, mas painful siya. Kasi parang, okay naman tayo, so bakit kailangan pa maghiwalay? Yes. Parang ganun. So, and then, Parang no? Killing me softly, no? okay naman pala tayo. Bakit kailangan pa natin maghiwalay? And then parang yung pinagkaiba lang is that wala nang notification kung saan siya pupunta, kung sakali man. And palagi siya nagiinom every weekend, Papa Jack. Tapos parang lasing na lasing siya lagi. And then after siguro 8 days nung official breakup namin, kinausap ko ulit siya kasi miss ko na si Papa Jack. Magkatabi kami matulog pero parang ang layo. Tapos nag-usap kami. Actually, hindi ko pinakita sa kanya na parang kawawa ako. Parang sa akin, okay, umiyak ako, nag-break kami. Pero hindi ko pinapakita sa kanya na sobrang
affected ako. Pero sa opisina, araw-araw umiiyak ako sa station ko. Pero pag uwi ako, dapat okay ako. Ayoko ma-feel niya na affected ako sa nangyari. Gusto ko ma-feel niya na okay lang ako. Na okay lang sa akin na naghiwalay kami. So, nung nag-usap kami noon, kasi meron pong sports fest sa office namin. Tapos siya yung naging POC, which is ako yung nag-push nun sa kanya kasi nga sabi ko it's a good exposure sa mga senior leaders. Pag nanalo siya doon, sabi ko magandang opportunity yun. And then, nanalo yung kasi very big sa company namin yung sports fest and yung cheer dance competition. Tapos sa bleachers ako sa pinakatuktok. So, nakita ko siya umiiyak siya kasi parang pinaghirapan niya yung cheer dance na yun. Tapos umalis ako. Umiiyak ako. Tapos sumakay ako sa motor, sa rider. Iyak ako nang iyak hanggang sa makauwi ako. Tapos kunento ko yun sa kanya. Tapos umiiyak na kami. Tapos kunento ko din sa kanya na yung mga kwento, hindi ko kinikwento. Dahil nga, I'm making... Okay, stop. Okay, Star. It's no longer making sense. What do you want to ask me? Siguro, namimiss ko lang siguro. Kasi first time ko mag-solo. Kasi nung naging kami, kasama ko yung family ko. Tapos nung nag-move kami dito, siya na yung kasama ko. Siguro, nahirapan akong But you survived for a month. You're practically, you have practically discovered the proper routine on how to survive 1 month of being away from her. I don't believe you need any advice from me. Siguro gusto ko lang po ng kausap. But can I offer you one? Can I offer you one? Ano po? Sorry. Sabi ko, you don't need any advice from me, but can I offer you one? Go po. Don't go back to her. Whatever happens. Do you want me to justify that? Do you want me to justify that? Sige po. I'm going to take your story at face value. Yung kwento mo ay accurate at totoo. I think she never stopped looking elsewhere kahit kayo. I think she never stopped looking elsewhere kahit kayo. I think from the very beginning, there's that spark in her heart that says that she's not going to end up growing old with you. Kasi kung wala namang third party ngayon, dati di ba? Meron, di ba? Pero ngayon wala naman. She just moved. Kumbaga parang sa pagkakakwento mo sa akin, slowly, may mga araw na may sarili na siyang mundo, drinking elsewhere, umuwi sa bahay pero parang strange na kayong dalawa sa bawat isa. Inunti-unti kanyang tanggalin sa system niya. Systematically. Yeah. Diba? It is a very carefully calculated plan that she executed. And it happened really slowly in front of you. Right before your eyes. At alam mo, mas masakit yun, yung ginawa niya sa'yo. Sabi niya naman, papaglakumahan niya pa din ako. Hindi naman kami 3 months lang. Well, hindi naman daw din madali yes. sa kanya. I can believe her. Mm-mm. I believe that. No? Ramdam ko naman yun. Star, I'm not saying Star na mali yung ginawa niya. Actually, masakit na sobrang yung ginawa niya, but
I think she did the right thing of leaving you Mm. behind. Kaya nga, Kasi hindi ka na niya nakikita sa kanyang future horizon. You are no longer a part of how she can envision a future. Hindi, wala ka na doon. okay. Masakit pero alam mo, hindi ko nire-respeto kung paano kanya iniwan kasi inunti-unti ka niya, no? Very selfish yung paraan. Pero nire-respeto ko yung decision niya na iwanan ka. If she can no longer offer you a genuine kind of love, yung kailangan na niya magsinungaling just to be around you. Kaya, Nire-respeto ko yung decision na yun. mm, And you don't deserve a partner in life who's going to look into your eyes, di ba? But with an empty soul. Hindi mo rin deserve yan. mm. Alam mo, Sabi ko nga, Papa Jack, Star, hindi kita kayang payuhan kung paano isa-survive itong your life post her, no? Your life after her. I think you know exactly how to deal with it. But if there's any ounce of wisdom I can give you tonight, that is to congratulations. At the very least, you spent the last 10 years of your life loving the person who loved you in return. And when it's no longer time, when it's no longer okay, when she's no longer truthful being around you, yung kailangan na niyang i-drag yung sarili niya just to be around you, she chose to do something about it. And that's okay. 10 taon pa rin naman ng buhay mo yan. She gave you 10 years of her life and you gave her 10 years of your life. That's still 10 wonderful years of your lives together. Pero babalikan ko lang yung sinabi ko kanina, no? I think she never stopped looking elsewhere, even all of the years that you were together. ang sakit na. You'll be okay. Thank you, Papa Jack. Wala ka naman choice. Siguro lang naramdaman. Wala akong choice. Actually, yung mga tao, wala nakakalam kasi mas tahimik ako ngayon kumpara nung last na breakup namin. May kasi ako nangiko ko ng mga sad posts yung pinost. Ngayon walang nakakaalam kundi yung mga taong nakakasama ko lang ngayon. Di ba Presently. Star, pangatlo na to? Mm-mm. Huwag ka na bumalik ha. Make that promise to me. Yes, Papa. Huwag na. Huwag na. That's the worst you can do for your that's the worst you can do to yourself. To allow anybody else in this world to treat you like a second best and a backup plan. Thank you, Papa. Come home I'll be here. okay. Napauwi na ako nung ate ko kasi wala akong pamilya dito. Come home here. Nag-book na ako ng flight, pero July pa. Yeah, that's I okay. have so much in Vegas po. Yeah, just come home here. Gusto kong iyak yung mga... Hindi ko pa sinasabi sa parents ko kasi Tell baka them. mag-alala sila. This is the perfect time you tell them. Tell them tomorrow. Allow them to be there for you. Just allow them to be there for you. They cannot be there physically, but they can say something to make things better. Mm. Well, those were 10 wonderful years of your life. You'll be fine. Sobra. Yep. It will take a while, but you'll be fine. Pray. Now, there's some tasks that I want you to
to accomplish for me. Ready? Opo. Okay. Start deleting her photos in all the galleries you have. Actually, I did na, Papa John. Congratulations. Number 2, block her. Email, Susubukan ko, chat, Papa John. text, DMs, PMs, everything. No, hindi mo susubukan. You're gonna do it. Wala nang ibang pipilit sa'yo maliban sa akin. Maniwala ka sa akin. I'm the only guy you can come across who's going to to make you promise and commit that you're going to delete, block, diba? And well, the proper term is ano, I want you to disassociate from her. I will po. Kailan? May gamit pa kasi ako dun sa apartment. There are ways. There are ways. Alibay mo na lang yan. Tigilan mo ako. Ay, naku. Ay. Sorry, Papa John. Pero sige, opo. I'll do it. Promise me? Mag-aasawa na lang ako. Well, that's not a solution. It will come your way. Don't worry. Opo. It's not a solution, but it will come your way. Siguro it's time for myself naman. Well, kung anong drama gusto mo sabihin sa sarili mo. Drama yan eh, yung sinabi mo. Kahit naman may jowa ka, pwede namang sarili mo iniintindi mo rin eh. Sabagay. So drama yan. Come home here. Come home to Metro Manila. Not because Iloilo is a bad place. It is a good place. Diba, Iloilo to you will always be a place where you fell in love like it's the best thing that ever happened to you. Yet. But right now, Star, as we speak tonight, Iloilo to you reminds you of one of the most painful events in your life. One day you go back to Iloilo, all smiles ka na. But right now, it reminds you of pain. So come home here. Opo. I will, Papa John. Thank you talaga. Take a break. Thank you sa pakikinig po. Take a break. Improve. Discover a new hobby. Ano, umiyak. Pumunta ka, alam mo, ang daming pickleball dito. Mag-pickleball ka dito. Hello? Naputol yata. Did we lose her? Let's recover the line, mga kaibigan. Mukhang naghang siya eh. Let's get her back on the line, mga kaibigan. We can get her back. Ayan na siya. Naputol. Sorry. Opo, nawalan ng signal. Akala ko nag-pickleball ka na raw, sabi nila. Anyways, ganun na, before we end this conversation, Star, kung maririnig niya ito, I want you to say sorry, thank you, and goodbye to her. Hala. Come on. After you do this, I'm gonna tell you something else. Go ahead. Siguro, thank you kasi hindi naman niya ako pinabayaan. Inalagaan niya ako ng 10 taon. Maraming salamat.
sa lahat ng masasayang memories. Hindi siya madaling kalimutan. And all my prime years, kasama kita. Maraming salamat. Sobrang thankful ako sa love na pinaramdam mo sa akin kasi alam kong totoo yun. Sorry kasi kahit na mahal pa kita, kailangan kong let go yung tayo kasi kung pinili mo yung self mo, kailangan ko din piliin yung self ko. Alam kong mas may madaming magandang opportunity pa paparating. Sana whatever your goal is, ma-achieve mo. And I'll still support you from afar. I'll be the proudest kahit hindi na ako kasama. And I'm always proud of you. Sana alam mo yun. Siguro hanggang dito na lang talaga. Hindi na ako babalik. Yun lang, Papa siya. I like the thing you said at the end. Hindi na ako babalik. Gusto ko lang i-share, Papa Jack, yung lesson sinabi niya sa akin na yung breakup daw na to is para sa akin. Kasi I don't wanna know. nasa tabi niya. No. I don't wanna know. That's gaslight yan. Diba? That means Kasi very wag little na to me. Naniniwala ka, may kapagkataka din. Ano naging para sa'yo yan? Naniniwala ka dyan. Kinacharot-charot ka. Ano naging para sa'yo yan? Kaya masakit. You'll be okay soon. One day you're going to look back to what happened tonight. Diba? Ngayon ay April 20th ng umaga. One day, maybe a couple of years from now, when you're so much better, you're going to look back to what happened tonight and you're going to tell yourself, grabe no, nung April 20 ng madaling araw, umiyak ako sa live ni Papa Jackson. Mukha akong tanga nun. Iniyakan ko yun. Masaya na ako ngayon. Ha? So it will be fun to look back at this, at what happened today. But until then, never, ito, linya ko lagi sa inyo to, ha? Never miss out on the chance to learn the lessons of your own misgivings. Okay? Opo. Thank you, Papa Jack. Fan ako sa Sense Love Radio. Ayan na naman tayo. Alam mo, okay na eh. Maganda na yung usapan natin. Pinatanda pa talaga ako. Maraming salamat. Thank you very much, Star. Thank you po. Thank you po. Thank you sa lahat ng nakikinig. Nakikita ko yung mga comments nila. Thank you. Bye-bye, Star. Bye-bye po. Thank you. Bye-bye. Bye-bye po.